Paano mo inihahanda ang iyong sarili sa pagtawid sa buhay sa kabila? Mapagpalayang araw ng Huwebes, ginigiliw kong kapanalig. Ikalawa ngayon ng Nobyembre. Inaalala natin sa panalangin lahat ng mga pumanaw na Kristiyano, lalong-lalo na ang mga kaluluwa ng mahal natin sa buhay na nasa purgatorio. Nagpapaalala ang pagdiriwang ngayon sa katotohanan na pansamantala lamang ang buhay natin dito sa mundo. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Lahat iiwan natin sa sandali ng kamatayan. At ang tanging madadala natin sa harap ng Diyos ay ang mga kabutihang nagawa natin habang tayo nabubuhay. Ang pagmamahal natin sa Diyos nang higit sa lahat na dumadaloy sa ating pagmamahal sa kapwa. Kaya't samantalahin natin ang bawat sandaling pinapahiram ng Diyos upang mamuhay sa pagmamahal, gumawa ng mabuti at tumulong sa abot ng ating makakaya, lalo na sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono, dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa, at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya, at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Ali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig, sapagkat nagugutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy niyo ko. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako." at itatanong sa kanya ng mabubuti, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan? Sasagutin sila ng hari, Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko, papunta sa apoy na walang katapusan, na inihanda para sa dyablo at sa mga anghel nito. Sapagkat nagutom ako at di nyo ko binigyan ng makakain. Nauhaw at di ninyo ko pinainom. Naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy. May sakit at nasa bilangguan at di nyo binisita. kaya itatanong din nila, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit o nakabilanggo, at di namin pinaglingkuran? sasagutin sila ng hari, Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang hindi ninyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi nyo ginawa sa akin. at pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa. Ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Sa aming pastoral exposure sa Katarman, Samar, ay inatasan po kami ng kura paroko na basbasan ang mga puntod ng mga yumao sa mga baryong kinasasakupan ng parokya sa araw ng undas. At dahil magkakalayo ang mga puntod, inabot din po kami ng halos buong araw sa paglalakad. Habang po kami ay tumatawid ng ilog pauwi, meron po kaming nakasalubong na bata, siguro mga 8 o 9 na taong gulang. At tinanong ko siya kung ano ang kanyang pangalan. Usting, sagot ng bata. Yun po ang kanyang palayaw at ang kanyang totoong pangalan ay Justin. Bigla ko pong naalala ang yumaong seminarista na kasama ko noon sa seminaryo at ang pangalan din ay
Justin. Iniisip ko na baka papatawid na rin si Justin sa ilog ng purgatorio patungo sa pangpang ng buhay na walang hanggan. Sa ebanghelyong ating narinig, sinasabi na sa araw ng paghuhukom, pagbubukod-bukurin ang mga tao tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ang mga tupa ay makakatawid ng ilog patungo sa karya ng Diyos at ang mga kambing ay mananatili sa madilim na tubig ng kapahamakan. At papaanong makakatawid ang mga tupa patungo sa buhay na walang hanggan? Dahil nakita nila ang mukha ng Diyos sa mga taong nagugutom, nauuhaw, walang maisuot, nasa bilangguan, may karamdaman, at tinugunan ang kanilang pangangailangan. Sila ang mga taong iniwan ang pangpang ng pagkamakasarili at tumawid patungo sa pangpang ng pagbibigay ng sarili. Habang tayo'y nananalangin sa pagtawid ng ating mga mahal sa buhay patungo sa buhay na walang hanggan, hingin din natin ang kanilang tulong at paggabay sa mga pagtatawid natin dito sa mundo. Nalisanin ang pampang ng kasakiman patungong pagiging bukas palad. Na lisanin ang ilog ng kapalaluan patungong pangpang ng kapakumbabaan. Na lisanin ang pangpang ng kadiliman ng kasalanan at tumawid patungong liwanag. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napakaikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa Kanyang kapurihan.